Guys, masayang masaya ang maraming buzzers dahil mahihirapan na raw ang Barangay Ginebra na makasalta sa top 4. Ngunit hindi nababahala si Coach Tim Cone. Kahit kabi-kabila ang kanilang mga kalaban, but in the end, bawat balakid ay nahahanapan pa rin nila ng solusyon. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Guys, kahit kasukob ng SMB ang Ginebra sa 4th place, masasabing practically ay number 5 sila sa team standings dahil nga tinalo sila ng Birmen nang magharap sila sa elimination. Pero buhay na buhay pa rin ang pag-asa ng Ginebra na makapasok sa top 4. Iyon ay kung matatalo ng 2 beses ang Phoenix sa natitirang laro ng mga ito. Ngunit kailangan ding ipanalo ng Barangay Ginebra ang kanilang last assignment laban naman sa NLEX. Nasa 9th place ang NLEX, ngunit pwede pa ring maisalba ang kanilang kampanya kung mananalo sila sa 2 laro nilang natitira. Una ay ang laro nila laban sa Converge mamaya, pagkuway ang laban naman nila sa defending champion Barangay Ginebra on January 13, araw po yan ng Sabado. Sobrang importante rin sa Ginebra ang larong ito. Bukod sa paborableng resulta ng iba pang laban, nakasalalay sa huling larong ito kung papasok ang Gin Kings o hindi sa top 4. Ngunit magiging pahirapan bago makuha ng Ginebra ang panalo dahil pinaghandaan sila ng Road Warriors. Gusto ring isalba ng tropa ni Frankie Lim ang kanilang kampanya dito sa Commissioner's Cup. Kumuha ang mga ito ng bagong import na maipantatapat nila kay Tony Bishop. Hawak ang 3-6 win-loss record. Nasa 9th place ang NLEX. Sa ibaba lamang ng sister team na Talk and Text with 4-6 win-loss record. Gustong makaakyat ng Road Warriors sa number 8 kahit pa ang ibig sabihin nito'y maa-out ang sister team na TNT. Ipaparada ng NLEX ang bago nilang import na si Williams Baldwin kapalit ni Stockley Chappie Jr. na nabigyan lang sila ng isang panalo sa loob ng 5 laro. Ayon sa report, nakaalis na ng bansa ang dating import ng Road Warriors bago pa ang araw ng Pasko. 2 ibon sa isang bala, yan ang target ng NLEX sa pakikipagharap sa defending champion Ginebra. Kung matatalo nila ang mga mag-alak, ay lalakas ang chance nila na makapasok sa top 8 and at the same time, maibababa ang standing ng Ginebra. Nakaagaw naman ng kanilang sister team Meralco sa isang spot sa top 4. Ganyan kakomplikado ang katayuan ng Barangay Ginebra na kung ating titingnang mabuti ay kabi-kabila ang kanilang kalaban. Nang magharap ang Magnolia at ang Meralco sa isang out-of-town game, sinabi natin na pwedeng ilaglag ng hot shots ang laban upang magkaroon ng scramble ang 4 pang team na pare-parehong gustong makakuha ng twice to beat bonus. Since mayroon ng incentive ang hot shots, hindi na iyon makaka-apekto pa sa kanila, matalo man sila. At natalo nga sila. Gumanda ang record ng Meralco. Dumaos-dos naman sa number 5 ang Ginebra. Ang tanong ng marami, sinadya ba ng Magnolia na magpatalo sa Bolts upang bumaba sa standings ang Ginebra? Aminin man o hindi, ang ganitong strategy ay ginagawa talaga ng maraming team upang makapamili ng makakaharap sa playoffs at pahirapan din ang kanilang kalaban. Although walang coach na aamin sa ganyang taktika, kabi-kabila ang kalaban ng Barangay Ginebra. Kaya po yung sinasabi ng mga buzzers na mayroong sagip kapamilya, hindi po yan totoo. Dito sa liga, laging una ang personal na interes ng bawat team. Nasa ilalim man ng isang malaking kumpanya, pagdating sa laro ay hindi magbibigayan ang mga yan. Pwede pa nga maglaglag ng laban upang pahirapan kahit sister team pa yan. Ngayon nga ay nasa delikadong kalagayan ng Ginebra at nanganganib na hindi makasalta sa top 4. Hindi na kasi nila kontrolado kung ano ang magiging resulta ng ibang laro. Ngunit maraming beses nang dumaan ang Ginebra sa ganitong sitwasyon. Kumbagay, buhay na buhay pa rin ang pag-asa ng kanilang mga tagahanga kahit ganitong pahirapan ang kanilang pinagdaraanan. So guys, yan lang muna.
Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Love Plus One, Erwin Santiago, George Batong, Rosemary Juan, Loribens Blood, Gian Franco Dumagin, Marcelo Trambulo, Wilmer Limbo, Scout Ranger, at si Wingamer Spain. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.